Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. In this video, mga kababayan, ang focus or highlight or majority ng ating news ngayon ay tungkol sa sensational na si Naoya Inoue. No? So yun po yung mga ibabalita natin ngayon kung ano nga ba ang estado ni Naoya Inoue ngayon, kalagayan niya at yung mga latest na news tungkol sa kanya. Sinabi po dito sa Monsuta, no, nakakatuwa naman po na kahit papano ang isang boxer na kagaya ni Naoya Inoue, no, sa Monsuta Facebook page ay sinabi po nila kung ano yung hilig ni Naoya Inoue. So ang alam lang po natin, mahilig si Inoue sa boxing, of course, dahil ito yung passion niya at ito yung nagdala sa kanya sa pagiging famous boxer. Pero kaakibat dyan, sinabi po dito sa Monsuta Facebook page na Naoya Inoue likes Hajime no Ippo. Kung ano po ninyo yung knockout, no? Knockout yung pamagat dito sa atin sa Pilipinas, yung anime na knockout. Yun po yung Hajime no Ippo na sinasabi, na si Ippo Makunochi po yung bida. So yun daw po ang pinapanood ni Naoya Inoue. So I don't really watch anime, but I watched Hajime no Ippo. Yan po yung pinanood ni Naoya Inoue. So masaya lang po malaman na sa mga batang 90s, bilang kaedad natin si Naoya Inoue, pinapanood niya rin po pala yung originally made anime na Hajime no Ippo sa Japan, sa kanilang bansa. Dito naman po sa Pinoy Boxing Prodigy, no, umamin si Naoya Inoue sa panayam sa kanya ni James Blears na nagkandaduling-duling na siya noong una niyang makalaban si Nonito Donaire. If there's anything worse than fighting one Nonito, it's seeing him in double form. Tinutukoy ang double vision na naranasan ni Inoue matapos basagin ni Donaire ang kanyang orbital bone. Dahil talagang sobrang saklap din po mga kababayan nung medyo prime pa si Naoya Inoue. Medyo matanda na nga siya nung kinalaban niya itong si Nonito Donaire pala. Masyadong matanda na si Nonito. Medyo matanda na si Nonito Donaire nung kanyang nakasagupa si Naoya Inoue. Pero nung unang laban nila, pinahirapan pa rin ito ni Nonito Donaire. Sabi niya, Naoya Inoue admits his first fight against Nonito Donaire was so tough that he experienced double vision. Nagkandaduling siya, mga kababayan, nung unang nilabanan niya si Nonito Donaire. So kahit paano naman pala mga kababayan, no, napatikim din ng ating legendary boxer na si Nonito Donaire ang isang Naoya Inoue. So sa Sports Talk PH naman po, isang rising superstar ng Philippines boxer, no, Philippine boxer na si Mark Magnifico Magsayo ay handa na daw po anytime na kalabanin itong si Naoya Inoue. Sabi po niya, Mark Magnifico Magsayo is ready at any time to face the Japanese monster Naoya Inoue as long as the fight takes place in the 130-pound super featherweight division. So, marami po kasi nagtatanong mga kababayan kung paano daw po ang mangyayari kung sakaling labanan ni Magnifico Magsayo itong si Naoya Inoue sa isang laban. Sabi po ni Mark Magsayo, para hindi na po magkaroon ng haka-haka, sabi niya, match Inoue with me so we can see. So yun po yung kanyang statement. Basta ilaban na lang sa kanya si Inoue at masabi natin kung sino yung mananalo at sino yung matatalo. Just match Inoue kay Mark Magnifico Magsayo. Sa Boxing Ball TV naman po, no, nagpayag naman po si Alan Picasso, yung pinaka-recent na kinalaban ni Naoya Inoue na Meksikano. Sabi niya, the Mexican fighter says Inoue is the fastest opponent he has ever faced, praising his movement and constant changes of rhythm, but admits that the Japanese star is not the hardest puncher he's encountered. Sabi niya, I've felt stronger punches before, Picasso said, referencing a past opponent. He emphasized that Inoue's speed, timing, and ring IQ set him apart. So hindi naman po ganun kalakasan yung suntok ni Inoue, pero mabilis po siya, yung timing niya, yung ring IQ, yun po yung nagpanalo sa kanya sa laban nila ni David Picasso. Kung mapapansin po ninyo, kayang-kaya ni David Picasso yung kanyang mga suntok, no? Kahit tinatamaan si Picasso ng mga solid punches ni Naoya Inoue. So,
makikita po talaga natin na hindi nga talaga ganun kalakasan ang suntok ni Naoya Inoue. So sinabi po dito sa Idols Combat Sports, no? Jesse Bam Rodriguez, head coach, Robert Garcia confirmed that whoever wins the Inoue versus Nakatani fight will be the one to face Bam. So kinonfirm na po ito ni Jesse Bam kung sino pong manalo between Nakatani and Naoya Inoue, lalabanan po ni Jesse Bam. No, Bam Rodriguez will fight the winner of Naoya Inoue versus Junto Nakatani. So yan po yung latest news tungkol po dito kay Naoya Inoue, mga kababayan. So pa-comment naman po yung inyong suggestion, yung inyong gustong mangyari or gustong laban para kay Naoya Inoue at yung gusto nyo pong gawan natin ng content in this channel. So once again, yun lang po yung na-deliver natin ng mga balita sa mga oras na ito. Kung nagustuhan po ninyo yung ating content, paki-hit naman po yung like and subscribe button para ma-update ko po kayo sa channel na to ng mga videos na kagaya ito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.